Magandang umaga, narito na mga balita sa inyong PRTV News Break. Muling humarap sa publiko si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at tiniyak na nasa tamang kondisyon o maayos na kondisyon na siya at bumalik na sa trabaho sa palasyo. Muli naman siyang nagpatutsada sa mga kritiko. Ang buong detalye, alamin natin yan sa ulat ni Christian Bascones. Christian. Siniguro ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na nasa mabuting kalagayan na ang kanyang kalusugan at tuloy na ring nakabalik sa pagganap ng kanyang mga tungkulin bilang Pangulo ng Bansa. Ayon sa Presidente, pinamanahan na niya ang mga mahalagang tulong sa Malacanang kabilang na ang ikapitong meeting ng Economic and Development Council kasama ang karamihan sa mga miyembro ng gabinete. Sa isang video na ibinahagi sa social media, sinabi ng Presidente na bagamat pinayuhan ng kanyang mga doktor na maghinay-hinay, dumadalo pa rin ang Pangulo sa mga opisyal na aktibidad ng palasyo. Sa katunayan, may dalawang meeting siya na dadaluhan ngayong araw. Ito ay kinumpirma ni Palace Press Officer at PCO Secretary Claire Castro. Sinabi ng Pangulo na umiinom pa siya ng mga gamot at antibiotics. Ngunit kaya na niyang gampanan ang kanyang mga tungkulin sa gobyerno. May biro pa siya sa mga kritiko na anyay hinihintay siyang mamatay. Ngayon, Ito yan lang yung yung sinasabi ko noon, yung sinabi ko sa inyo last week. Ito yung mga inaantay na ako mamatay. Huwag kayo excited. Nasumobra na naman ang pagka-excited ninyo. Andito pa ako. I'm running the government. We're doing everything that needs to be done. Walang patid ang trabaho ng gobyerno. Ibinihagi rin ng Pangulo na pinayagan na siyang kumain ng solid na pagkain matapos ang ilang araw ng liquid diet at biniro pa niya na nanaginip siyang kumakain ng steak habang nakasabaw lamang. Nagpasalamat din ang Pangulong Marcos sa lahat ng nagpaabot ng dasal at mensahe para sa kanyang agarang paggaling at sinabi na dahil sa maayos na pag-aalaga sa kanya ay handang-handa na siyang ipagpatuloy ang kanyang regular na schedule sa trabaho sa Malacanang. Yan muna ang ulat mula sa palasyo. Balik sa iyo, Maan. maraming salamat sa iyo, Christian Bascones. Kasabay niyan ay naglabas ng pahayag ang pamunuan ng St. Luke's Medical Center kung saan mariin nilang itinanggi ang mga lumabas sa social media na test results umano ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Nanindigan ng ospital sa kanilang patient confidentiality at privacy. Nagbabala rin ng ospital na ang pagpapakalat ng medical information ng isang individual ay paglabag sa hospital policy at maaaring makasuhan. Matatanda ang kinumpirma ng palasyo na nagpatingin si Pangulo sa St. Luke's Medical Center kung saan nakita siyang nagkaroon ng diverticulitis. Sa ibang balita, umaasa si Bukidnon 2nd District Representative Jonathan Keith Flores na maipapasa ng Kamara ang kanilang bersyon ng anti-dynasty bill sa mga susunod na buwan. Sa panayam sa Radio Patrol sa 6:30, sinabi ng mababatas na sa ilalim ng panukalang House Bill 381, bawal tumakbo ang hanggang sa second degree na magkakamag-anak. Hindi rin pwede ang tinatawag na succession o yung pamana. Ibig sabihin nito, kung magtatapos ng termino, bawal pumalit na kandidato ang asawa, anak o magulang. Ang pagpasa ng naturang panukala ay ininsunod na rin sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Isang term lang din. No? Okay. Basta hindi magkasunod. Ang purpose naman yan is para mabigyan talaga ng chance na maputol muna yung isang family name before pwedeng bumalik ulit. At yan ang mga balitang nakalap ng inyong PRTV News Break. Live kami sa Free to Air, din Channel 31, Signa Channel 31 at sa YouTube. Tumutok din sa aming social media accounts sa Instagram, Facebook at TikTok sa @PRTV Prime Media. Ako po si Maan Makapagal. Magandang umaga.